Welcome po sa ating panibagong episode ng Men of Light for the 27th Sunday in Ordinary Time. Alam niyo po, kamakailan lamang I attended the Regional Metropolitan Synod Assembly. Kasama po yung iba't ibang mga lay workers, mga pare, mga seminarista, at kahit po mga obispo. At ang isa po sa mga common experiences naming lahat ay yung tinatawag na ministry burnout. Yung ba dumarating yung panahon sa buhay ng isang lingkod na para bang gusto mo na lamang sumuko, nakakapagod, o kaya naman yung para bang walang growth, walang pag-asenso, o walang saysay yung ginagawa mo. Hindi mo nakikita kung ano yung gusto mong resulta o yung hinihintay mo. Kaya nga parang minsan gusto mo nang sumuko o kaya naman maglaho na lamang sa anino, para bang uurong ka na lamang at maghihinto sa ministry mo. Kung tutuusin po, hindi lang po siguro sa mga kaparian, sa mga laiko, at hindi lang po sa lingkod ng simbahan, kundi tayo pong lahat ay nakakaranas ng tinatawag na burnout. Yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga nagtatrabaho sa opisina, mga estudyante, o kahit yung simpleng mamamayan sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, para bang gusto mo lamang sumuko o kaya tumigil. Pero napakaganda po ng paalala sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Para bang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo, ituloy mo lang, Para bang kung hihiramin natin itong famous tagline ng isang sports apparel, paalala sa atin ngayong linggo, just do it. Siguro po, we echo the same sentiment mula po sa ating first reading from the book of the prophet Habakkuk. Parang bang sinasabi niya, "How long, O Lord? I cry for help, but you do not listen. I cry out to you, violence, but you do not intervene." Lord, ginagawa ko naman ang dapat kong gawin, pero parang walang nangyayari. Pero napakaganda ng paalala sa atin ngayon ni Jesus. Simple lang, just do it. At nais ko pong pagnilayan natin ngayon ang tatlong pagkilos or movements kung paano ba tayong makatugon sa kabila ng mga kapaguran na ating nararanasan, sa mga para bang nangyayari sa ating paligid, para mas lalo tayong makasunod kay Kristo. Tatlo pong bahagi ng ating pagninilay ngayon. Una po, yung tinatawag nating pinipilit. When we serve because we must. Sa ating pong ikalawang bahagi, pinipili. When we serve because we want. May kagustuhan na. At ang panghuli at ang pinakamalalim na uri ng paglilingkod ay ang pinaninindigan. When we serve because it's simply who we are. At bago po natin simulan ang ating pagninilay, pakinggan po muna natin ang ating ebanghelyo to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado mula po sa Luke chapter 17 verses 5 to 10. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipagpalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, "Halika at nang makakain ka na"? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, "Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at
silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 27th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Just Do It. Para po sa pagninilay natin na ito, kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan. At ito po si Father Justin Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Jovay Rosario Mercado po. Kumusta po kayo? Father Deo Galang po, taga Men of Light. At taga Lord's Transfiguration Parish ng Angeles. So honored po to be with you at sigurado po ako nakaka-relate din po kayo dito sa relate dito sa ating topic ngayon, no? Sabi ko nga, para bang nagpahinga si Lord ngayon, no? Doon sa mga ilang linggo nang nakakaraan, para bang very timely yung kanyang mga sinasabi, yung mga paalala niya sa atin sa mga gospels natin. Pero ngayon, para bang sa kabila ng mga nangyayari, just do it. Yung sinasabi niya, no? Punta na po tayo sa ating unang punto, pinipilit, no? When you serve because you must, no? Ito po yung madalas yung mga karanasan natin yung we serve kasi we have no choice, no? Yung kagaya po ng mga alagad sa ating ebanghelyo, sinasabi sa atin we start with, Lord, increase our faith. Para bang sinasabi natin ito yung, Lord, we are afraid, we are not enough, we are weak. Ito yung stage na nagsiserve tayo kasi walang ibang gagawa, no? Kahit pagod ka na, sige, ikaw pa rin. Naalala ko po dito sa first part ng outline ninyo, Among, yung parable of the two sons. Di po ba, sabi ni Jesus dun sa parable, yung father, hinihingi niya dun sa dalawang anak niya na magtrabaho sila sa vineyard, no? Tapos sabi nung isa, ayaw ko, pero nakapag-isip-isip siya, tumupad din siya, no? So, he went there. Mm-hmm. Yung pangalawa, sabi niya, oo, pero tinamad naman siya, hindi naman niya ginawa. Oh. So, yung dun sa unang son, so pag tinanong mo, so sino ang gumawa ng will ng father niya? Ang sasabihin nila, yung first son. So, yung subtitle ko po dito sa first part ay showing up. Yeah. So, the first son showed up. And the second son skipped out. Nice. Yung bata ko, Judge Father Justin, pinakapanganay akong apo. Hanggang naman ngayon, ako pinapanganay na apo. At dahil ako yung panganay na apo, ako yung parang in charge sa lola ko. Eh, yung lola ko noon, diabetic, no? And nabulag yung lola ko sa kanyang diabetes. Pero ang lola ko nagsisimba araw-araw. Hindi naman araw-araw, pero Sunday lalo na, no? And ako dapat yung mag-assist sa kanya kasi maliit yung kapatid ko. Hindi makasama si mama ko. So, pinipilit lang ako nun, Judge. Kasi siyempre, parang grade 3. Kasi mas gusto ko. Hindi ko naman sinasabi ng pare. Tapos hindi ko naman alam nangyayari. Pinipilit talaga ako na I really have to. Kasi ako yung panganay, wala naman silang ibang apo. And that is the beginning of, I realize something that became the source of my vocation. Una, pinipilit. And hindi, parang sabi ni Father Justin, nababurnout ka na. Ako, isa pa lang parang burnout ako. Parang, hindi pa man nasindihan, nag-burnout Parang, ganyan, mga bata, parang pinipilit. Minsan, they don't have the volition, they don't have the choice, they don't have they don't have any reason. Mas gusto mo, maglaro ka na lang, matulog, o manood ng TV. Pero, those are beginnings that we just have to accept.
kahit sa mga bata ngayon, kung minsan, kahit hindi magandang pakinggan, kailangan silang pilitin. Kasi, ayaw niya, huwag nyo nang sama simba. Ayaw ng bata, gusto niya matulog, huwag nyo nang isama sa simbahan. O kaya, huwag nyo natin isama kay Lola, pumunta. Ayaw niya kasi may ginagawa siya sa kanyang cellphone. Kasi sometimes, ako nagpapasalamat ako, pinilit ako ng lola ko. Pinilit din ako ng parents ko, tulungan mo si lola mo. And that made a difference in my life. From the very beginning, parang hindi maganda. Pero if you realize later on, who I am today because of those that I was just coerced to against my own volition. Napaka relatable po nito kasi ngayon talagang sa mga kabataan, para bang minsan kailangan mo talaga silang pilitin eh. Parang pasubo mo sa kanila, palunok mo sa kanila. Pero ito mas may mabubunga, no? May maibubungang maganda sa atin, no? Nung nakikinig po ako kay Father Deo, naalala ko talaga na isa sa mga sinulat kong notes nung nagre-reflect ako sa outline ni Father Justin, yung pinipilit yung mga anak na magsimba ng mga magulang. Kasi, una, syempre, pipilitin ka dahil hindi mo naman alam pa yun eh. Hindi mo naiintindihan what you're going to do sa church. Pero yun ang panimula ng, katulad ng nabanggit ninyo, Among, yun ang panimula mo eh. Yung susunod nun, gusto mo nang pumunta, no? So, siguro talagang iba talaga. Ang sinasabi sa akin ni Jonel, yung husband ko po, Among. Si Judge Jonel. Napakaganda ng perspective niya kasi palagi. Ibang-iba. Sabi niya, kunwari may maingay na bata or may batang pinilit lang, no? So, sasabihin nung iba, pinilit lang naman yan, kaya nagsimba eh. What he will say is, the fact is, he is there. He is present. So, yun nga yung essence nitong point na to. You show up, you be present. So, kaya pinilit ka o hindi, you are there. That's Di po ba? servant. Oo. Yung sa seminaryo rin po, no? Yung karanasan sa seminaryo, Among Deo, Judge, yung pong, bakit kailangan pang maglinis ng inidoro, no? Bakit kailangan magwalis? Bakit kailangan magmanualya? Diba? Bakit kailangan itong mga bagay na ito? Pero makikita mo, pagka na-ordain ka na, doon mo marirealize yung obedience ba, no? Yung para bang, sabi nga nung iba, complain but obey, no? Kahit labag sa loob mo, diba? Pero mag-obey ka pa rin kasi meron makikita mo yung magiging bunga nito. Kalaunan. Naalala ko, nagtuturo din po ako sa seminaryo. Pinalitan ko lang siya pong ambod dun sa subject ng homiletics. Yung pinapagawa ko sa mga estudyante ko, gumawa kayo ng reflection. Everyday. Tapos isubmit nyo na online sa akin. Strict si teacher. Everyday. Kala nila, Saturday lang. Hindi, gawa kayo ng homily everyday. Tapos parang napapansin ko, kukomplain siya, mga seminarista. Third year theology na yan. Kasi daw po, may foundation day, meron silang exam, may lagnat, uwi sa bahay. Sabi ko, gawin nyo, sabi ko. Tapos sabi ko, pagpari na kayo, araw-araw nyo ginagawa yan. Yes. Pag Paris-Pris ka na, lalo na sabi ko, hindi mo sinasabing fiesta o birthday ko. Hindi, it will be part of the life. No? Siyempre, there are parts that we don't understand, it's happening. But later on, no, siguro galit sila sa teacher nila, pero later on realize, it will be your life. It will be your calling. And it's wonderful to just know where you are coming from. No? That's beautiful, Among. Oo. Yung they will do it every day. Yeah. For the rest of their lives, they might as well be ready for it. Kasi ito talaga is how you nourish your people, di ba? Sabi, pwede bang isang araw hindi mo pakainin? At least spiritually, no? In the Mass. And the more you should also prepare for it. Kung minsan napapagod ka, sabi mo nga, Father, minsan nawawalan ka ng sasabihin. Opo. Correct. Minsan first reading na, wala akong sasabi. Bibiro lang yan. It's a way that we have to respect. There's a will beyond our own will. There's a will beyond our own will. At kung minsan, kailangan natin mapilit to discover that greater will.
Ang ganda po ng imagery rin na ginamit ni Jesus, no? Sabi niya, kung meron kang pananampalataya, nakasing laki lang ng binutil ng mustasa. Yeah. Maliit, tatanim mo, hindi mo naman makikita agad ang bunga eh. Yes. Pero kapag tinanim mo yan, meron kang kagustuhan, no? Para bang kahit minsan napipilitan tayo, para bang hinahanda ng Panginoon ang iyong puso to be a fertile ground for a deeper kind of love. Amen. Magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 27th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Just Do It. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Judge Jovay, Among Deo, and Father Justin. Ano po? Kung pong kanina, yung ating pinagnilayan is yung pinipilit, ngayon naman punta na tayo sa ikalawang punto. Yung hindi ka na pinipilit, kundi ikaw na mismo ang pumipili. No? When you serve because you want. Hindi na lang you must, pero may kagustuhan na, may pagpili na. Ito po yung parang sinasabi rin sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Stir into flame the gift of God. God did not give us a spirit of cowardice, but of power and love and self-control. Ito po yung shift, no, Judge and Among. Yung when service is no longer an obligation, but a decision. It is not just, I have to, but I want to na. Naisip ko po kanina, sabi ko, ano ba yung mga bagay sa buhay ng isang tao na pipiliin mo, no? Siyempre, una-una, yung pag nag-asawa ka, mag-aasawa ka, pipiliin mo, of course, kung sino yung makakasama mo panghabang buhay. Pag nagtrabaho ka at pinili mo yung trabaho sa gobyerno, wala namang pumipilit sa'yo. Pinipili mo yun. Yeah. So dahil pinili mo siya, pakiwari ko ba'y dapat alam mo kung anong marangal. Kasi pinili mo yun eh. Yeah. Nobody put a gun into your head and said na, you take government service, di ba? Oh. So, last week sinabi ko nga, yung public office is a public trust. Kasi para bang, dapat alam mo yun. So, ang kasunod nun ay, you live modest lives. Yeah. Wala namang sinabi sa'yo na piliin mo yan, tapos payamanin mo ang sarili mo, no? Contrary to what is happening, what has been happening here. Sabi nung matandang lawyer sa charismatic movement, no, nakasama natin sa Men of Light, yung community nila sa Immaculate Heart, si Attorney Frank Villanueva. Sabi niya, nothing beats a moderate life. No? Ano yan, CPA, tapos siguro ako CPA, yabang-yabang ko. No? Lawyer pa. Mas mayabang siguro ako, no? Pero he was very humble. Parating nakapolong puti. He indulged himself in the charismatic community. Nothing beats a moderate life. Parang sinusundan ko lang sinasabi niya. Lalo na sa panahon ngayon, dapat yung pinipili natin, yung buhay na marangal. Yung buhay na pinangakuan natin. Yung ating mga yes, I do. No? Hindi yung yes, I did. No? Yes. Yung pinili natin yan. If you are a lawyer, Yes. if you are a priest, if you are an engineer, you are a public servant, pinipili na natin dapat. I mean, that's part of our being children. When we are young, a sign of real maturity, hindi lang yung matanda ka na. O maturity, may puting buka na kamukha ko. O may senior citizen ka na. A sign of maturity, pag inaako mo na, pag inaamin mo na yung pagkakulang. Dito sa Pilipinas, wala yung yung pagpili ng desisyon. No? Minsan ginawa niya, tapos ngayon, sinasabi, hindi ko kilala yan. No, hindi namin ginawa yan. There are so many crimes. Sabi nga nung kaibigan ko foreigner, in the Philippines, there are so many crimes. But there are no criminals. Yung, especially in the higher level, no? Parang walang umaako. Di ba yung umaako, other than pagpili, that you also embrace what you have done. Pang-ako, ako. Pang-amin. Amin is something that is our responsibility. Pero yung pang-ako, inaako ko, no? Ako. And
ito yung panahon ng pagpili that we have to, sa tawag natin sa buhay, wherever we may go, pari ka man sa simbahan o sa gobyerno, sa pribadong sektor, ay yung paglingkod is also my choice, no? And sana pinagdarasal natin, marami pa yung mga taong they begin na piliin nila yung marangal, piliin nila yung tama, yung totoo. Yan. Naalala ko po yung sabi nga ni Among Deo kanina, yung pagka nag-homily na pagka sa kasal, yung bang, kaya nga I do siya. Kasi hindi siya I did. Pero I do daily, ginagawa mo yan, I do, nire-read mo. Present tense It's siya. either married life, pari ka, naglilingkod ka sa gobyerno. Hindi yung I do lang kapag ka may nakakakita, kundi I do rin kahit walang nakakakita. No? I do lang kapag ka, may mga social media, pero pagka wala na, I did na. Kaya talagang pinipili mo siya, lagi-lagi, araw-araw. Kaya nga po yung subtitle ko dito sa second part natin ay Choosing God. Kasi when you choose God, everything else will fall into place. Yun ang aking paniniwala. Kasi deliberate, sincere choice to choose God. And when you do that, you will do well. Kasi you will choose to do right. There is no other way to do things eh. Yun lang tama eh. Hindi yung sinasabi, hindi kasi wala kasi akong choice. Oo, hindi meron. Meron lagi. kang choice. Sabi ng isang kaibigan ko, ayaw kitang kausap eh. Sabi niya sa akin, kasi palagi mong sinasabi, meron akong choice. Sabi ko, meron naman talaga eh. Di ba? Palaging meron. And kung anong gagawin mo dun sa pagpili mo at kung anong gagawin mo dun sa choice mo is what matters, no? Kaya, serve the Lord with gladness after napili mo na. And as I've said, everything else will fall into place. Sabi, hindi ko alam, mayroon kaming philosophy subject na the only thing that they would never be removed from you is your freedom to choose. To choose. Kahit na nakakulong ka na, kahit na nakatali na yung kamay mo, kahit na hindi ka na malaya sa labas, you still have the choice. That is our human innate gift from God. Si Viktor Frankl yata yun, Man's Search for Meaning. Nakano na siya, nakatali, nawala na yung pagka-doktor niya, kayamanan. Pero, he still made a choice. Hindi ako kakain sa pinapakain ng mga German sa akin. Kasi I would like to show na hindi tama ang ginagawa nila. And still, sabi niya, I realize I still have the choice. Even if you are imprisoned because of your conviction. Ako, naalala ko yung sa seminaryo nga, no, yung maglilinis ng ng CR, no? Para bang ngayon sa special ministry, sa social action, wala naman akong kasama sa presbytery namin. So, talagang ako maglilinis ng CR. Ako magwawalis, no? Ng maglilinis ng kwarto. Pero napakagandang rin po nito para bang practice ng spirituality sa pamumuhay din. Hindi lang yung sa labas, kundi pati yung sa loob mo. Pipiliin mong linisin din, no? Para bang it reflects everything Pagka may pinili ka, makikita lahat. Para maapektuhan lahat ng iyong pamamaraan ng pag-iisip at mga kinikilos. Ngayong sinasabi mo yan, Father Justin, naisip ko tuloy, nung bata kami, yung mommy ko, pinipilit kami na matuto sa gawaing bahay, no? Pagluluto, paglilinis. So, dati pinipilit ka. Tapos ngayon, nag-transition na kami sa gusto naming gawin yung tinuro niya sa amin. So, parang kung i-apply mo yun sa buhay, pinilit ka dating, but now you choose to do it already because you want to. No? At talaga namang napakalaking lesson, no? Dahil kung dati tinuturuan tayong magluto, di ba pati kayo, Mong? Pati yung mga lalaki tinuturuan ng mga kapampangan na mommy, no? Ang laking bagay. Yung sinabi ko, nung pinakauna, pinipilit lang akong magsimba ng lola ko. Pinipilit akong sumama sa kanya kasi bulag siya. Ngayon, Naging pari ka. Naging pari pa nga ako. Wala na yung lola ko, nagsisimba pa ako. Correct. Nagkaibigan ako na sa altar boys and choir. And later on, I even became a priest. Thank you, Lola. Lola Grace. When we choose to serve, kahit mahirap, kahit may rejection, kahit walang applause, we taste a deeper joy. Because it is no longer about us, but it is about Him. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us.
At welcome po muli dito sa ating episode para sa 27th Sunday in Ordinary Time dito lamang sa Men of Light na pinamagatang Just Do It. Kasama pa rin po ang mga naninindigan, no? Si Judge Jovay, Father Deo, at ang inyong lingkod, Father Justin. So kung pong nakaabot na kayo dito sa ating bahaging ito ng ating reflection, baka maaari nyo rin po naman i-share ito sa iba't ibang mga social media platforms ninyo para mas marami po ang maabot ng ating pagninilay. And now we move to our third point. The third movement, ito po yung tinatawag nating paninindigan, no? Para bang nakalampas na tayo dito sa tinatawag nating pinipilit ka lang, tapos ito na yung susunod, yung kanina yung pinipili mo na, pero ngayon iba, no? Iba na yung pinaninindigan mo na. The highest level, no? The conviction. Sabi nga ni Jesus, no? Tinapos niya po yung gospel. Sabi niya, when you have done all you were commanded, say, we are unworthy servants, we have done what we are obliged to do. Para pong kung titignan siya at first glance, no? Parang ang sakit, ang hirap, nakakapagod. Yung bang wala ka man lang recognition o wala ka man lang matanggap na kahit ano. But the wisdom behind this is that when service is rooted in conviction, you are no longer serving for reward or recognition. You serve because that is who you are. Napakaganda po nung sinasabi niyo, Among, yung service of the saints is service of mothers also, no? Naisip ko po to, nung buhay pa po si Father Larry Sarmiento, yung dating parish priest Idol ko namin yun, po sa Guagua. May binitiwan siyang salita na naiwan talaga sa akin. Sabi niya, if you were to approximate the love of God for humankind, it's the love of mothers for their children. So talagang sabi ko, tama siya, no? Tama siya. Kasi, di ba yung nanay, bago niya isubo yung pagkain, ang iniisip muna niya yung anak niya. Although, of course, this is the general rule, no? Because there are some mothers who are not like Titikman that. muna bago eh. Hindi, baka kasi hindi masabi. Mainit pa. Masarap to. So, talagang tama siya, no? You go do it day by day. May working mothers, mas nakakabilib na magtatrabaho siya, tapos yung mga anak niya, aalagaan niya. Yung nanay na nandun sa bahay, no? Gagawin lahat. Talagang wala ngang unappreciated sometimes kasi kung minsan demanding pa yung mga bata, no? Mamimili pa yan. May linuto na, naghahanap ng wala sa lamesa, di ba? So talagang, but they do it. Kasi naninindigan sila dun sa pinili nilang papel sa buhay nila, no? Pag may hearing kami, tapos sinasabi po yung personal circumstances, tapos tatanungin yung nasa witness stand, tapos sasabihin niya, ano po yung trabaho ninyo? Tapos sasagot po yung witness, housewife lang po. Tapos magsasalita po ako kasi I can't help myself. Sabi ko, ay wag po ninyong ilalang lang ang sarili ninyo. Oo, dahil napakahirap po nun. Hindi po siya trabaho, paninindigan siya. Amen. Nasabi niyo yung nanay, no? Pag Biyernes Santo, gustong-gusto ko nung seminarista ako. Punta ko ng Guagua, Santa Rita, Betis, Bacolor. May pag-procession dyan, mayroon silang mga ka-violin. Yes. Tapos mayroon Stabat silang music. Mater. Stabat Mater. Then I don't understand. Stabat Mater. Latin eh. Tapos it's from John 19:25. It's from the gospel when Jesus was crucified. And then sabi no, and his mother was standing by the foot of the cross. Yun yung paninindigan, Father Justin. When the apostles abandoned him, when they were already hiding, yung mga lalaking, si Peter na sasabing, over my dead body, nobody will hurt you. He even denied Jesus. Saan sila? Pero yung bukod nanay, nanindigan, nakatindig, nakatayo. Hindi siya hinimatay, hindi siya natumba, kamukha ng ibang painting na mali yun. Opo. He was standing by the foot of the cross. Yun ang paninindigan. Hindi siya natakot, anak niya eh. Hindi niya inisip kanyang sarili, the dangers of it. But even in pain, kasi yung image ng Dolorosa, Dolores, no? She was crying, yes, she was crying. It was painful, yes. But she did not abandon. Yun ang paninindigan. Pwede po sa paninindigan natin, nakakatakot na situation. Pwedeng nakakaya kasi masakit.
That's just emotion. Pero she was standing, yung tindig. And that Mother Mary, we don't worship Mother Mary, di ba? Obvious yan. And that is what we miss when we don't see the holiness, the strength. She's a mother, but she remains strong. Sorry, compared doon sa mga lalaking yun, except John. And then that is really paninindigan. Para bang kahit nga hindi lang yung mga magagaan na mga sandali ng buhay, no? With Mother Mary, para bang hindi lang yung mga joys ng ako ang magiging ina ng anak ng Diyos, pero hindi. Kahit na yung nasa ilalim siya ng krus, no? Paninindigan. Parang ganyan din sa pananampalataya natin, no? Para bang kapag alam mong sa Diyos ito, paninindigan mo kahit na i-bash ka nila, kahit na hindi matuwa sa'yo, no? Even yung family mo, minsan nire-reject ka. Pero kung alam mong sa Diyos to, paninindigan mo, talagang makakatayo ka. Kumisan na Father Justin, Mary remained. I remain. Parang I remain. Kahit anong mangyari. Kaya hindi nakukuha sa I resign Yung mga nagre-resign. That's not a sign of strength I resign parang magtatago ka dyan Parang you veer away from the heat of the situation, no? We should not resign kung kailangan, panindigan. Sorry kahit sa mga Hapon, di ba? Mga Hapon talagang kung may kasalanan talaga. Papasok ko to. Di ba? Yung sa harap ng tao, they really feel the guilt. Hindi natin gagawin to, no? Inaamin nila pagkakasalan. They take the responsibility. Harakiri sila. Pero hindi natin gagawin yun. Pero sa nasabi ko lang, we need more of this kind of paninindigan. Yes, Judge. Kaya ang iniisip ko po, yung aking tagline dito sa third natin is standing up. Si Mama Mary really stood up for her love and for what she believed in. Stabat Mater. Palagi kong sinasabi sa klasiko, choose what to answer because the middle ground is the worst place to be. Amen. So, choose, and when you choose, panindigan mo kasi pinili mo yon di ba? Meron nga pong isang conference niya nagaganapin, no, dito sa ating sa Archdiocese, para bang isang speaker nga iimbitahin to speak about what is happening, no? Para bang meron mga pare na nagsabi, naku, baka merong yung sides na tinitake, no? Para bang sabi po nung isang pare na nagbilib din ako, sabi niya, talaga naman tayo, di ba, bilang mga Kristiyano, dapat meron tayong sides. Yes. At hindi kahit kaninong sides yan, no? Laging side dapat ng katotohanan, ng Diyos, at ng Ebanghelyo, no? Yan ang paninindigan. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At welcome po muli sa ating pong episode dito sa Men of Light para po sa 27th Sunday in Ordinary Time na pinamagatang Just Do It. Dito po sa huling bahagi ng ating pagninilay, ating naman pong babasahin ang inyong mga comments sa ating mga social media platforms. And likewise, babatiin po natin ang mga nagdiriwang ng iba't ibang mga special occasions sa kanilang mga buhay. And likewise, magbibigay din po tayo ng short summary to be followed by a simple assignment at tatapusin po natin sa pamamagitan ng isang dasal at final blessing na pamumunuan ni Father Deo. At para po simulan ang ating segment na ito, Judge Jovay, take it away. Salamat po, Father Justin. Nagpapasalamat po kaming ng taus-puso sa inyong lahat na patuloy na nagpapadala po ng inyong messages, comments, at prayer requests sa Facebook at sa YouTube, no? Babasahin po ko po yung mga pangalan at babanggitin ko ang mga pangalan po ng mga walang sawang patuloy na ginagawa po ito, no? Si Edgar Yap, Una Batalon, Lota David, Rose Di Macali, George Magtibay, Elizabeth Coraming, Dora Lopez, Lila Deo Gracias ang kanyang apelyido. No? Esther Apgao Estrebor, si Alan F. Santos. No? Maraming salamat po sa inyo kasi hindi lamang po napagyayaman ang aming mga reflection, kundi nagbibigay po kayo talaga ng
kung minsan ay completely different reflection dun sa aming nasimulan, no? At nagpapasalamat po kami doon, no? Meron pong si Alan F. Santos po, meron po siyang comment, sabi po niya. The sin of omission is the same grave offense as the sin of commission. The rich man suffered the same consequences, though he did not commit any sin. We are gifted to give, and we should always be sensitive to the clamor of the needy. Yung PS po niya ang nakatawag pansin. Ang sabi po niya, I hope Father Jonathan will also host, just like Clint Eastwood, who is both a director and an actor. Gagawin po namin yung request. Gagawin po. Father Jonathan. calling Father Jonathan. Calling Father Jonathan. Sabi po ni Father Jonathan, all in God's good time. Amen. That's next time. And which is next time. Yeah. Tapos nagpapasalamat din po. Hello po kay Father Ulysses Santos. Salamat po kay ganda ng tinalakay na aral hinggil sa huwag maging manhid ang pusong kalooban na tinatamasa ang yaman. No? Who is there on our gates sa kalagayan ng kapwa. No? Maraming salamat po, Father Ulysses. Also, sabi po ni Robert Cabenta, 650. Sulit na sulit ang panonood at pakikinig sa inyong mga reflections. Ginagamit ko ito sa aking ministry as lay minister, sharing to motivate ang aming sinusubuan na sick and old people with their family as well. Amen. Oo, more power to Men of Light. At si Ao Rivera, nakasama namin sa Imacon Foundation sa Guagua at sa lahat ng ministry sa simbahan. Thank you, Lord, for the riches coming from you, our family, our true friends, and our health. Amen. Sa ating birthday celebrators for the period na October 5 to 11, happy birthday po and birthday blessings kay Father Jose Bascon Jr. Father J, October 5. Father Ricarthy Macalino, October 6. Father Sotero Yutuk Jr., October 8. At si Father Conrad Flores sa October 10. Ang birthday celebrators naman po namin sa volunteers ay si Ate Carol Ronquillo. 60 na siya. 60. Wow. Senior. Wow. Oh, yeah. Happy birthday, Carol, Ate Carol. Happy birthday, Ate Carol, October 5. At October 8, si Ate Rina. Si Ate Rina ba to? Rina, hindi. Baka Lina Alarcon. Siya niyan sa RT Santa Rita. RT Santa Rita. At si Justin Louis Bartolome, pamangkin po ni Father John. Happy birthday po sa inyong lahat. At gusto ko pong mag-hi kay Bene, kay Chona, kay Lizzie, at kay Andy. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa Men of Light linggo-linggo. Amen. Thank you po, Judge, sa inyong mga pagbati at sa mga pagbasa sa ating mga comments and prayer requests. Sa ating pong summary and simple assignment, siguro po magandang tanungin ng ating mga sarili ngayon, where you are right now, no? Sa inyong pagsunod kay Kristo, sa inyong paglilingkod. Maybe pinipilit mo pa lang, no? That's okay. Keep going. Or maybe pinipili mo na. Congratulations, your faith is growing. Oh, ito yung pinakamaganda. Sana paninindigan mo pa, no? Thank God because that's grace at work. Napakaganda po ng paalala ngayon sa kabila ng mga nangyayaring kapaguran sa ating kapaligiran that faith is not about having everything figured out. Faith is simply doing what God asks of you. Kahit maliit, kahit simple, kahit parang wala pang bunga, kahit parang mustard seed lang. So whenever you feel tired or tempted to quit, remember the Lord's gentle challenge for us today. Just do it. Not for applause, not for recognition, but because you believe in Him. And in the end, when God welcomes us home, we'll realize every small act of service we just did was already planting seeds of eternal life. At para po sa ating simple assignment, sabi ko nga po kanina,
October na, no? Ito po yung ating unang episode, no, para sa October. Hindi pa naman huli. Meron pa October, November, and December. Kung meron pa kayong mga nais baguhin, i-reviewin ninyo yung mga New Year's resolution ninyo, no? Gusto ninyong sumali sa isang ministry sa simbahan? Gusto ninyong mag-diet, diba? Gusto ninyong meron kayong gustong bagong gawing hobby? Simple lang paalala ngayon. Just do it. Kahit maliit, kahit pinipilit, makakarating din yan sa pinipili mo na hanggang sa makarating ka sa pinaninindigan mo na. At para po to conclude our episode for today, we invite Father Deo to lead us in our prayer and to give us the final blessing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon, sa panahon na yun, kung saan parang napapagod na rin kami. Nagsasawa, parang walang nangyayari. Pabalik-balik. Dati nang pinag-uusapan to sa ating lipunan, sa ating simbahan, sa mga tao, sa pamilya, minsan din sa ating lipunan o sa ating mga kasama. At kumisan parang napipilitan na lang tayo gawin ang dapat gawin. O wala na sa ating saloobin ang ating ginagawa. Kahit na malit na mustasa na naitanim, pag ito ay binigyan ng oras at panahon, magkakaroon din ng panahon na ito ay lalago, lalaki at magiging kapakinabang. Wag po, sana po kami hihinto. Sana po kami maging matyaga. Hindi po dahil ito'y obligasyon, ito'y aming desisyon, aming kagustuhan, aming pinipili, ang iyong tawag at aming paglingkod. It is our choice. It is our decision. It is our option. Hindi kami sumusuko, hindi kami tumatakas, hindi kami nagbibitiw, hindi kami nagre-resign. We remain. Inaamin namin at inaako ang aming mga desisyon, ang aming naging buhay at maging buhay. Kaya nga, salamat Panginoon, pinaninindigan mo ang krus, ang iyong pagmamahal. Hindi nag-iba ang iyong desisyon. Kami sana'y pagpatuloy ang aming nasimulan. Kamukha ng iyong ina, si Maria, siya'y nanindigan nung ikaw ay nakapako sa krus. Marami, mga lalaki, kanyang apostoles, mga kanyang disipulo, sila ay tumakas, sila ay nagtago. Si Pedro, he even denied you. Maraming ganyan ngayon, Panginoon. They deny, they hide, they run from the truth. Like Mary, your first disciple and your faithful disciple, she remained. Naway kami ay magkaroon ng paninindigan ng ating malit na nasimulan. Aming pananampalataya ay hindi namin iiwanan. Ipagpatuloy na may paninindigan kasama ng iyong anak na si Jesus, si Maria, kanyang ina, at ang Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayo ng mga makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Thank you po, Among Deo, for that you. very beautiful prayer. Na-summarize yung ating nilayan at pinagkwentuhan ngayon. Judge Jovay, maraming salamat rin po. No? Lagi po nga masaya kapag kasama ko kayo dito sa ating episode. No? At maraming salamat din po sa inyong paninindigan sa amin sa pakikinig, pagninilay kasama namin dito sa Men of Light. No? Magbabalik po tayo sa susunod na linggo para sa panibagong episode. At ito po ang inyong mga nakasamang mga lingkod ngayong episode na ito. Father Justin Gatos po ng Social Action Center. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Jovay Rosario Mercado po, be the salt of the earth and the light of the world. Ito po si Father Deo Galang. Maraming salamat po sa inyong lahat.